Tahimik ang gabi sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Pilipinas. Mahina ang ulan at malamig ang hangin na parang may dalang kakaibang presensya. Si Daniel ay bagong lipat lamang sa lumang bahay na minana niya sa kanyang lola. Wala siyang gaanong kakilala sa lugar, at ayon sa mga tao, matagal nang walang nakatira roon, ngunit walang gustong magpaliwanag kung bakit. Unang gabi pa lang, may naramdaman na agad si Daniel na kakaiba. Habang natutulog siya, bigla siyang nagising ng eksaktong 2:30 ng madaling araw. May narinig siyang mahinang tunog ng bintana na unti-unting bumubukas. Inisip niya na baka hangin lang iyon, kaya't binaliwala niya at muling natulog. Ngunit kinabukasan, ganoon ulit ang nangyari. Parehong oras, parehong tunog. Ngayon ay kinabahan na siya. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa bintana at doon niya nakita ang isang babae. Nakatayo ito sa labas, basa ang buhok, nakasuot ng puting damit, at nakatingin diretsyo sa kanya. Hindi makagalaw si Daniel sa sobrang takot, pero hindi rin niya maintindihan kung bakit parang may bahagi sa kanya na naakit sa presensya ng babae. Kinabukasan, tinanong niya ang mga kapitbahay tungkol sa bahay, ngunit iwas ang mga ito sa sagot. May isang matandang babae lang ang nagbabala sa kanya na huwag siyang magpupuyat at sumilip sa bintana sa madaling araw. Ngunit hindi nakinig si Daniel. Sa sumunod na gabi, naghintay siya. Eksaktong 2:30, muli na namang bumukas ang bintana. Ngunit ngayon, hindi na siya natakot. Lumapit siya at nagsalita. Tinanong niya ang babae kung bakit ito naroon. Ngumiti ang babae, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata, at sinabi nitong doon siya nakatira, matagal na, bago pa dumating si Daniel. Mula noon, gabi-gabi na silang nag-uusap. Unti-unting nakilala ni Daniel ang babae. Ang pangalan niya ay Eliza. Mahinhin siya, malumanay magsalita, at puno ng lungkot ang kanyang mga kwento. Hindi niya sinasabi ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit palagi niyang binabanggit ang tungkol sa pag-ibig at pagkabigo. Habang lumilipas ang mga gabi, mas lalo pang nahuhulog ang loob ni Daniel kay Eliza. Unti-unti niyang nakalimutan ang takot, at pinalitan ito ng pagnanais na makita at makausap ang babae gabi-gabi. Hanggang isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili at ipinahayag ang kanyang nararamdaman, mahal niya si Eliza. Tahimik ang babae sandali. Unti-unting pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Sinabi niyang hindi dapat iyon marinig ni Daniel. Nang tanungin kung bakit, ibinunyag niya ang katotohanan, hindi na siya buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel, ngunit sa halip na umatras, lalo pa siyang lumapit at sinabing wala siyang pakialam sa kung ano si Eliza. Ngunit umiling si Eliza. Ipinaliwanag niyang ang kanyang pagmamahal ay may kapalit, lahat ng nagmahal sa kanya ay hindi nagtatagal sa mundong ito. Hindi iyon lubos na naintindihan ni Daniel, kaya kinabukasan ay nagsimula siyang magtanong sa baryo. Sa wakas, may isang matandang lalaki ang nagkwento. 20 taon na ang nakalipas, may dalagang nagngangalang Eliza na nakatira sa bahay. Minahal niya ang isang lalaki na kalaunan ay iniwan siya. Dahil sa sobrang sakit, nagpakamatay siya sa loob ng bahay. Simula noon, may mga lalaking lumilipat doon at isa-isa silang nawawala. Nang gabing iyon, bumalik si Daniel sa bahay na puno ng takot, ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang nararamdaman. Nang sumapit ang 2:30, hinintay niya si Eliza. Nang lumitaw ito, sinabi niyang alam na niya ang lahat, ngunit hindi pa rin iyon magbabago. Nakiusap si Eliza na tumigil na siya habang may oras pa. Ngunit huli na ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Daniel ang bigat ng kanyang katawan. Nahihirapan siyang huminga at unti-unting nanlalamig ang paligid. Lumapit si Eliza at hinawakan ang kanyang kamay habang humihingi ng paumanhin. Sa huling sandali, sinabi ni Daniel na hindi niya ito iiwan. At doon na tuluyang nawalan ng buhay si Daniel. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang kanyang katawan sa loob ng bahay. Wala itong sugat o anumang bakas ng karahasan, ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Mula noon, sinasabi ng mga tao na tuwing 2:30 ng madaling araw, makikita sa bintana ng lumang bahay ang dalawang anino, isang babae at isang lalaki, magkahawak ang kamay, tahimik na nakatingin sa dilim. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng susunod na taong maniniwala sa pag-ibig, kahit ang kapalit ay buhay. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagkamatay ni Daniel, ngunit hindi pa rin natahimik ang lumang bahay. Unti-unting kumalat sa baryo ang kwento tungkol sa dalawang aninong nakikita sa bintana tuwing 2:30 ng madaling araw.
Marami ang natakot kaya walang nangahas na lumapit sa bahay. Ngunit isang araw, may dumating na bagong babae sa baryo, si Maya. Isa siyang manunulat na naghahanap ng tahimik na lugar upang matapos ang kanyang nobela. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong multo, kaya't nang inalok sa kanya ang lumang bahay sa murang halaga, agad niya itong tinanggap. Unang gabi pa lang, napansin na ni Maya ang kakaibang lamig sa loob ng bahay. Habang nagsusulat siya, bigla siyang nakaramdam na parang may nakatingin sa kanya. Ngunit binaliwala niya ito at nagpatuloy sa trabaho. Pagsapit ng 2:30 ng madaling araw, narinig niya ang tunog ng bintana na unti-unting bumubukas. Dahil sa kuryosidad, tumayo siya at lumapit. At doon niya nakita ang dalawang anino. Isang lalaki at isang babae, magkatabi, nakatingin sa kanya. Kinabahan si Maya, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, nagsalita siya. "Sino kayo?" tanong niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Unti-unting luminaw ang anyo ng dalawa. Nakita niya ang isang magandang babae na may lungkot sa mga mata at isang lalaking tahimik lang na nakatingin. "Umalis ka na dito," mahina ngunit malinaw na sabi ng lalaki. Ngunit ang babae ay hindi nagsalita, nakatingin lang siya kay Maya, parang may gustong ipahiwatig. Kinabukasan, nagsimula nang magtanong si Maya sa mga tao sa baryo. Unti-unti niyang nalaman ang kwento ni Eliza at Daniel, ang trahedya ng pag-ibig na nauwi sa kamatayan. Ngunit may isang bagay na hindi maintindihan ni Maya, bakit parang may gustong sabihin si Eliza sa kanya? Parang hindi pa tapos ang kwento nito. Sa mga sumunod na gabi, patuloy na nagpapakita ang dalawa. Ngunit napansin ni Maya na nagbabago ang kilos ni Eliza. Minsan ay tila gusto nitong magsalita, ngunit laging napipigilan. Isang gabi, naglakas loob si Maya na lapitan sila. "Gusto kitang tulungan," sabi niya kay Eliza. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae, parang nagkaroon ng pag-asa. Ngunit nagalit si Daniel. "Huwag mo siyang kausapin," sigaw niya. "Hindi ka namin dapat nadadamay." Ngunit hindi umatras si Maya. Nararamdaman niyang may mas malalim na dahilan kung bakit hindi makaalis ang dalawang kaluluwa. Habang lumalalim ang gabi, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang manginig ang buong bahay. Napaluhod si Maya habang nararamdaman ang bigat ng presensya sa paligid. Unti-unting lumapit si Eliza sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, may nakita si Maya, isang alaala. Nakita niya si Eliza noong nabubuhay pa, umiiyak, nag-iisa, at tuluyang nawalan ng pag-asa. Ngunit may isa pang detalye na ngayon lang lumitaw, hindi pala kusang nagpakamatay si Eliza, may nagtulak sa kanya. Biglang bumitaw si Eliza at napasigaw si Maya. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ni Eliza. Sa unang pagkakataon, nagsimulang matakot si Daniel. Dahil ang katotohanang matagal nang nakabaon ay unti-unti nang lumalabas. Kinabukasan, hindi na mapakali si Maya. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang nakita niyang alaala, ang sandaling may nagtulak kay Eliza. Ibig sabihin, hindi ito simpleng kwento ng pagkabigo sa pag-ibig. May mas madilim na lihim na matagal nang nakatago. Buong loob ni Maya na alamin ang katotohanan, kahit pa nangangahulugan iyon na ilagay niya sa panganib ang sarili niyang buhay. Nagsimula siyang maghanap ng mga lumang tala at dokumento sa baryo. Sa tulong ng isang matandang lalaki, nakakita siya ng mga lumang record tungkol sa pamilya ni Eliza. Doon niya natuklasan na may isang lalaking huling nakitang kasama ni Eliza bago ito namatay, isang lalaking hindi kailanman nahanap matapos ang insidente. Ngunit ang mas nakakagulat, ang lalaking iyon ay hindi ang dating minahal ni Eliza, kundi ang sariling kamag-anak nito. Habang pinagdudugtong-dugtong ni Maya ang mga impormasyon, unti-unting nabuo ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Si Eliza ay hindi lamang biktima ng pagkabigo sa pag-ibig, siya ay pinatahimik dahil may nalaman siyang lihim na hindi dapat mabunyag. At ang taong may kagagawa nito ay maaaring hindi pa tuluyang nawawala kundi patuloy na nagmumulto sa bahay na iyon. Nang gabing iyon, bumalik si Maya sa bahay na may halong takot at determinasyon. Eksaktong 2:30, muling bumukas ang bintana. Lumitaw sina Eliza at Daniel, ngunit ngayon ay mas malinaw ang kanilang mga anyo. "Alam ko na ang totoo," sabi ni Maya habang nanginginig ang kanyang boses. Unti-unting tumingin sa kanya si Eliza, at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw. "Tulungan mo ako, palayain mo kami." Ngunit bago pa makapagsalita si Maya, biglang nagdilim ang paligid. May isa pang presensya na naramdaman niya, mas mabigat, mas malamig, at mas mapanganib. Mula sa likod ng dilim, may lumitaw na anino.
Isang lalaking may galit sa mga mata. Hindi dapat nalalaman ang lahat ng ito, malamig nitong sabi. Biglang napaurong si Maya habang naramdaman niya ang matinding takot. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Eliza. Hindi na kita pababayaan, matapang niyang sabi. Nagsimulang manginig ang buong bahay habang naglalaban ang mga puwersang hindi nakikita. Sumigaw si Daniel, sinusubukang protektahan si Eliza. Ngunit ngayon, alam na ni Maya ang dapat gawin. Hindi ka na makakatago, sigaw ni Maya sa anino. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang buong paligid. Unti-unting naglaho ang madilim na presensya, kasabay ng isang malakas na sigaw na tila ba puno ng galit at takot. Nang muling bumalik sa normal ang lahat, nakita ni Maya sina Eliza at Daniel, ngunit ngayon ay iba na ang kanilang mga mukha. Wala na ang lungkot, wala na ang galit kundi kapayapaan. Salamat, mahinang sabi ni Eliza habang unti-unti silang naglalaho. At sa wakas, matapos ang napakahabang panahon, tuluyan nang napalaya ang kanilang mga kaluluwa. Kinabukasan, ang lumang bahay ay hindi na nakakatakot. Tahimik na ito at wala nang kakaibang presensya. Ngunit si Maya ay may dala ng kwento, isang kwento ng pag-ibig, katotohanan, at hustisya. At mula noon, wala nang aninong makikita sa bintana tuwing 2:30. Ngunit may mga gabi pa rin na kapag tahimik ang paligid may maririnig kang mahinang bulong ng pasasalamat, parang paalala na kahit sa gitna ng takot at dilim, ang tunay na pag-ibig at katotohanan ay laging magtatagumpay. Paglipas ng ilang linggo, tila bumalik na sa normal ang lahat sa baryo. Tahimik na muli ang lumang bahay, at wala nang nakakarinig ng mga kakaibang tunog tuwing 2:30 ng madaling araw. Naging inspirasyon ni Maya ang mga nangyari, at sinimulan niyang isulat ang buong kwento ni na Eliza at Daniel, isang kwentong puno ng pag-ibig, sakit, at hustisya. Ngunit habang lalong lumalalim ang kanyang pagsusulat, napansin niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. May mga bahagi ng kwento na tila hindi niya isinulat ngunit kusang lumilitaw sa kanyang papel. Isang gabi, habang mag-isa siyang nagsusulat, bigla niyang napansin na gumagalaw ang kanyang panulat kahit hindi niya ito hinahawakan. Dahan-dahang nabuo ang mga salita sa harap niya, hindi pa tapos biglang nanlamig ang kanyang pakiramdam. Tumigil siya at tumingin sa paligid, ngunit walang kahit anong kakaiba. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na pagod lang siya at nag-imagine. Ngunit kinagabihan, eksaktong 2:30, bigla na namang bumukas ang bintana, sa unang pagkakataon matapos ang pagkawala ni na Eliza at Daniel. Mabilis na napalingon si Maya, at doon niya nakita ang isang anino, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Hindi sina Eliza at Daniel ang naroon. Isang pamilyar ngunit mas nakakatakot na presensya ang unti-unting lumitaw. Isang lalaking may malamig na ngiti, ang parehong aninong nawala noong gabing pinalaya niya ang mga kaluluwa. Ngunit ngayon, mas malinaw na ito at mas buhay. Akala mo tapos na, malamig nitong bulong. Hindi makagalaw si Maya habang nararamdaman ang matinding takot. Napaatras siya habang ang anino ay dahan-dahang lumalapit. Hindi mo dapat ginising ang katotohanan, dagdag nito. Biglang nagdilim ang buong bahay. Ang mga dingding ay tila gumagalaw at ang hangin ay naging mabigat. Sinubukan ni Maya na tumakbo, ngunit parang may pumipigil sa kanya. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang isang mahinang pamilyar na boses. Maya, mag-ingat ka, Li. Napalingon siya, at sa isang saglit, nakita niya ang anyo ni Eliza, ngunit napakalabo na parang pilit na bumabalik mula sa kawalan. Ito hindi pa tapos, bulong ni Eliza bago tuluyang maglaho. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang anino. Tahimik ang buong bahay, ngunit alam ni Maya na may naiwan. Hindi niya paganap na napapalaya ang lahat. At habang hawak niya ang kanyang notebook, napansin niya ang bagong nakasulat sa huling pahina, mga salitang hindi niya kailanman isinulat. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa mga patay kundi sa mga naiwan. Hindi na nakatulog si Maya ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang kusang lumitaw sa kanyang notebook, at sa bawat pagbasa ay lalo niyang nararamdaman na may mas malalim pang lihim na hindi pa niya nauunawaan. Hindi na ito tungkol lamang kina Eliza at Daniel, may iba pang puwersang kumikilos, isang presensyang tila matagal nang nakakulong at ngayon ay unti-unting lumalakas dahil sa kanyang ginawa. Kinabukasan, sinubukan niyang umalis muna sa bahay upang magpahinga ang isip, ngunit kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya.
Sa salamin ng isang tindahan, saglit niyang nakita ang refleksyon ng isang lalaking nakatayo sa likod niya, ngunit nang lumingon siya, wala naman doon. Doon niya napagtanto na hindi na siya basta makakatakas. Nang gabing iyon, hindi na siya naghintay ng 2:30. Alam niyang darating ang kung ano man iyon. At tama siya, biglang bumukas ang bintana ng mas maaga, kasabay ng malakas na hangin na pumasok sa loob ng bahay. Nagsimulang magkalat ang mga papel ni Maya, at isa-isa itong lumipad sa hangin na parang may sariling buhay. Sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw ang anino ng lalaki. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanyang anyo, isang mukhang galit, puno ng puot at lihim na matagal ng kinikimkim. Hindi mo dapat pinakialaman ang nakaraan, mariin itong sabi. Sa kabila ng takot, naglakas loob si Maya. Ano ba talaga ang gusto mo? Sigaw niya. Biglang tumahimik ang paligid. Unti-unting lumapit ang anino at tumigil sa harap niya. Hindi hustisya ang nangyari, hindi ako ang tunay na may kasalanan, malamig nitong tugon. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Kung hindi ikaw sino? Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Parang hinigop siya sa isang alaala. Nakita niya ang gabing iyon, si Eliza, umiiyak, at ang lalaking nasa harap niya. Ngunit sa likod ng lalaki, may isa pang tao, isang taong hindi niya inaasahan. Isang babae. Isang taong malapit kay Eliza, isang taong pinagtitiwalaan niya. Sa isang iglap, itinulak ng babae si Eliza, habang ang lalaki ay tila sinusubukang pigilan ngunit huli na ang lahat. Nahulog si Eliza at doon nagwakas ang kanyang buhay. Napabalik si Maya sa kasalukuyan, hinal na hinal. Hindi niya inaasahan ang nakita. Hindi siya ang pumatay, bulong niya. Unti-unting tumango ang anino. Ako ang sinisi, ako ang kinatakutan, pero ang totoo, ako ay bahagi lamang ng kasalanan. Biglang nagulo ang isip ni Maya. Kung ganoon, ang tunay na may sala ay hindi pa napaparusahan, at maaaring ang espiritu nito ay naroon pa rin. Biglang bumukas ang pinto ng bahay ng malakas. Mula sa kadiliman, may naramdaman siyang bagong presensya, mas tahimik, ngunit mas mapanganib. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya ang takot na mas malalim pa sa kanyang naranasan noon. Dahil ang tunay na kontrabida ay ngayon pa lamang nagpapakita. Hindi na umatras si Maya kahit nanginginig ang kanyang katawan. Alam niyang kung tatakbo siya ngayon, hindi na matatapos ang lahat. Dahan-dahan siyang humarap sa madilim na pinto kung saan nanggagaling ang bagong presensya. Ang hangin ay biglang tumahimik at ang bawat tunog ay tila nawala. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang isang babae, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at may malamig na tingin na puno ng lihim. Sa isang iglap, nakilala siya ni Maya mula sa alaala, ito ang babaeng tunay na nagtulak kay Eliza. Matagal na kitang hinihintay, malamig na sabi ng babae habang dahan-dahang lumalapit. Hindi makapagsalita si Maya, ngunit naramdaman niya ang bigat ng presensya nito na tila pumipigil sa kanyang paghinga. Akala mo ba napalaya mo na sila, dagdag nito na may bahid ng ngiti. Hindi magiging malaya ang kahit sino hanggat hindi nawawala ang katotohanan at ako ang may hawak nito. Sa likod ni Maya, biglang lumitaw muli ang anino ng lalaking dati niyang nakita. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang galit, kundi puno ng pagsisisi. Maya, huwag kang magpapaniwala, mahina nitong sabi. Niloloko ka niya tulad ng ginawa niya sa amin. Napatingin si Maya sa dalawa, litong-lito kung sino ang paniniwalaan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang may mali sa presensya ng babae. May kakaibang lamig at kadiliman na hindi niya naramdaman kahit kay Eliza. Bakit mo ginawa? Lakas loob niyang tanong. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Nawala ang ngiti at napalitan ito ng galit. Dahil siya ang hadlang, sigaw nito. Si Eliza ang laging pinipili, siya ang laging minamahal habang ako ay nakatago sa anino. Unti-unting lumakas ang hangin habang nagsasalita ito na para bang sumasabay sa kanyang galit. Napaatras si Maya habang naririnig ang katotohanan. Hindi ito simpleng krimen, ito ay bunga ng inggit, selos, at matinding put. Hindi mo siya dapat pinatay, nanginginig na sabi ni Maya. Wala kang alam, sigaw ng babae, at sa isang iglap sumugod ito kay Maya. Ngunit bago pa siya maabot, biglang humarang ang anino ng lalaki at pinigilan ang babae. Nagsalpukan ang kanilang mga puwersa at muling nanginig ang buong bahay. Maya! Ngayon na, sigaw ng lalaki. Ilabas mo ang katotohanan. Sa kabila ng takot, napahawak si Maya sa kanyang notebook. Doon niya naalala ang mga salitang kusang lumilitaw, ang kwento na parang gustong mabuo.
Agad siyang nagsimulang magsulat, habang ang bawat salita ay tila nagbibigay liwanag sa paligid. Habang sinusulat niya ang buong katotohanan, ang pagtataksil, ang inggit, at ang tunay na nangyari kay Eliza, unti-unting humihina ang babae. Sumisigaw ito sa galit habang ang kanyang anyo ay nagsisimulang maglaho. Hindi. Hindi ito pwedeng matapos, sigaw nito habang unti-unting nagiging abo ang kanyang anyo. Sa huling sandali, tumingin ito kay Maya, puno ng puot, ngunit may halong takot. At sa isang iglap tuluyan na itong naglaho. Biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang hangin, nawala ang bigat, at bumalik ang katahimikan sa bahay. Sa likod ni Maya, muli niyang naramdaman ang presensya ni na Eliza at ng lalaki. Ngunit ngayon, wala na ang sakit sa kanilang mga mukha, kundi kapayapaan. Salamat, sabay nilang bulong bago tuluyang maglaho sa liwanag. Napaupo si Maya sa sahig, pagod ngunit ligtas. Sa wakas, natapos na ang lahat o iyon ang kanyang akala. Dahil nang tingnan niya ang kanyang notebook, may isang huling linya na lumitaw, isang linyang hindi niya isinulat. Ang bawat kwento ay may katapusan, ngunit may mga lihim na hindi kailanman dapat magising. Hindi agad naunawaan ni Maya ang kahulugan ng huling linyang iyon. Paulit-ulit niya itong binasa habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Tahimik na ang buong bahay, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan, sa halip parang may nakatagong babala sa bawat sulok. Sinubukan niyang isara ang notebook, ngunit sa sandaling ginawa niya iyon, kusang bumukas muli ang pahina kung saan nakasulat ang misteryosong mensahe. Lumipas ang ilang oras, at pilit niyang kinumbinsi ang sarili na tapos na ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may bumubulong na hindi pa iyon ang katapusan. Upang makalimot, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsusulat, umaasang sa paglalabas ng lahat sa papel ay tuluyan na ring mawawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Ngunit sa bawat salitang kanyang isinusulat, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa, parang may ibang kamay na gumagabay sa kanyang panulat. Pagsapit ng gabi, muling bumalik ang malamig na hangin. Hindi na siya nagulat nang marinig ang mahinang pag-ugong sa paligid. Ngunit ngayong pagkakataon, hindi ito nagmula sa bintana o sa pinto, parang nanggagaling ito mismo sa loob ng bahay, sa mga dingding, sa sahig, at maging sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa gitna ng sala, sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng kakaibang tunog. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang pakiramdam na may nakamasid. Bigla siyang napahinto nang makita ang isang lumang salamin na dati ay natatakpan ng tela. Hindi niya maalala kung kailan iyon inilabas, ngunit naroon ito ngayon, nakatayo sa sulok. Nang lumapit siya, nakita niya ang sarili niyang refleksyon, pagod, maputla, at puno ng takot. Ngunit may isang bagay na mali. Sa likod niya, sa refleksyon, may isa pang anyo. Mabilis siyang napalingon, ngunit walang tao sa likod niya. Nang muli niyang tingnan ang salamin, nandoon pa rin ang anino, isang hugis na hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng matinding takot. Unti-unti itong lumapit sa kanyang refleksyon, kahit na wala naman siyang nararamdamang presensya sa likod niya. Hindi na niya napigilan ang sarili at napaatras siya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang ilaw at ang buong bahay ay muling nilamon ng katahimikan. Sa dilim, narinig niya ang isang mahinang bulong, hindi malinaw, ngunit puno ng puot at kalungkutan. Hindi mo dapat binuksan. Nanginginig si Maya habang hinahanap ang pinanggagalingan ng boses. Ngunit kahit saan siya tumingin, puro dilim lamang ang kanyang nakita. Sinubukan niyang buksan ang ilaw, ngunit ayaw itong gumana. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, parang may huminga sa kanyang likod. Mabilis siyang napalingon, ngunit wala pa ring tao. Tumakbo siya papunta sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Hinawakan niya ng mahigpit ang notebook, na para bang iyon lamang ang kanyang proteksyon. Ngunit sa sandaling iyon, muli itong gumalaw sa kanyang kamay. Dahan-dahang bumukas ang pahina, at may mga bagong salitang lumitaw. Hindi kami ang katapusan. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ito. Kung hindi kayo sino pa, mahina niyang bulong, na parang umaasang may sasagot. At may sumagot nga. Isang malalim at malamig na boses ang umalingaw sa loob ng kwarto. Ang bahay, Gi. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Maya. Unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip, na baka ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng nangyari ay hindi isang tao, kundi ang mismong lugar na kanyang kinaroroonan. Biglang nagsimulang manginig ang sahig. Ang mga dingding ay tila humihinga, at ang hangin ay naging mas mabigat.
Narinig niya ang sabay-sabay na bulong ng maraming boses, mga boses na hindi niya kilala, ngunit puno ng sakit, galit, at pagdurusa. Unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang katotohanan, ang bahay ay hindi lamang saksi sa mga trahedya, ito ay buhay, at pinapakain ng mga kwento ng sakit at kamatayan. Habang lumalakas ang mga bulong, naramdaman ni Maya na parang may humihila sa kanya pababa. Parang gusto siyang lamunin ng bahay, gawing bahagi ng sarili nitong kwento. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang isang bagay, ang pagsusulat. Ang kapangyarihan ng kwento na siyang ginamit niya upang palayain sina Eliza. Mabilis niyang binuksan ang notebook at nagsimulang magsulat, kahit nanginginig ang kanyang kamay. Isinusulat niya ang katotohanan na ang bahay ay hindi dapat manatiling buhay, na ang mga kwentong nakatago rito ay kailangang matapos. Sa bawat salitang kanyang inilalagay, nararamdaman niya ang unti-unting paghina ng mga bulong. Ngunit hindi ito sumuko. Mas lumakas ang pagyanig ng bahay, at ang mga anino ay tila nagising mula sa bawat sulok. Isa-isa silang lumitaw, mga anyong hindi buo, mga kaluluwang tila matagal nang nakakulong. Lahat sila ay nakatingin kay Maya. Sumama ka sa amin, sabay-sabay nilang bulong. Napatigil si Maya, halos mawalan ng lakas. Ngunit sa huling natitirang tapang, itinuloy niya ang pagsusulat. Hindi mahina ngunit matatag niyang sabi. Hindi ako magiging bahagi ng kwentong ito. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa notebook. Napapikit si Maya habang nararamdaman ang init na bumabalot sa kanya. Ang mga bulong ay napalitan ng sigaw at ang mga anino ay nagsimulang maglaho. Unti-unting tumigil ang pagyanig. Bumalik ang ilaw. At ang bahay ay muling natahimik. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Nasa gitna pa rin siya ng kanyang kwarto, hawak ang notebook. Lahat ay tila normal na muli, ngunit alam niyang hindi na ito ang dating bahay. Pagtingin niya sa huling pahina, nakita niya ang kanyang isinulat. Ngunit sa ibaba nito may isa pang linya. Hindi na umalis si Maya sa bahay kinabukasan. Sa halip, lalo pa siyang naging determinado na tapusin ang laban na tila hindi matapos-tapos. Alam niyang hindi sapat na patulugin lamang ang bahay, kailangan niya itong tuluyang wakasan. Ngunit habang iniisip niya kung paano, napansin niyang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ay tila mas luma, mas madilim, at ang hangin ay may dalang amoy na parang kahoy na nabubulok at lumang alaala. Parang unti-unti siyang hinihigop ng bahay sa sarili nitong mundo. Habang naglalakad siya sa loob, napansin niyang ang mga silid ay hindi na pareho ng dati. May mga pintong biglang lumilitaw at nawawala, at ang mga pasilyo ay tila humahaba ng humahaba. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya na parang mas lalo siyang naliligaw. Ngunit hindi siya huminto. Alam niyang may pinanggagalingan ang lahat ng ito, isang sentro, isang puso ng kadiliman na nagpapagalaw sa buong bahay. Sa kanyang paghahanap, napadpad siya sa isang silid na hindi niya pa kailanman nakita. Isang lumang kwarto na puno ng alikabok at nakasarado ng matagal na panahon. Nang buksan niya ang pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng silid ay may isang lumang mesa, at sa ibabaw nito ay isang kahon na tila matagal nang hindi nagagalaw. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kahon. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nagmumula rito, parang ito ang ugat ng lahat ng nangyayari. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga lumang sulat, litrato, at isang makapal na diary. Sa sandaling hinawakan niya ang diary, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala, hindi kanya, kundi ng ibang tao. Nakita niya ang mga unang taon ng bahay, noong bago pa ito, puno ng saya at buhay. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. May mga lihim na itinago, mga kasalanang hindi inamin, at mga trahedyang paulit-ulit na nangyari sa loob ng bahay. Ang bawat sakit, bawat galit, bawat kamatayan, lahat ay naiwan, at pinagsama-sama hanggang sa mabuo ang isang madilim na kamalayan. Napaatras si Maya habang hinahabol ang kanyang hininga. Ngayon niya lubos na naunawaan, ang bahay ay hindi basta isinumpa. Ito ay nilikha mula sa mga kwento ng sakit ng mga taong nanirahan dito. At habang mas marami ang nadadagdag, mas lalo itong lumalakas. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng malakas. Ang hangin ay muling nag-iba, at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw sa paligid. Ngunit ngayon, hindi na sila parang mga kaluluwang humihingi ng tulong, para silang mga tagapagtanggol ng bahay. Huwag mong gagalawin yan, sabay-sabay nilang bulong. Ngunit hindi na umatras si Maya.
Hawak niya ang diary at alam niyang ito ang susi. Kailangan nang matapos ang lahat, matapang niyang sabi, kahit nanginginig ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang buong bahay. Ang mga dingding ay tila sumisigaw at ang sahig ay parang gumagalaw. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking anino, hindi na hugis tao, kundi isang madilim na anyo na binubuo ng maraming mukha at anino ng mga nakaraan. Ikaw ay magiging bahagi namin, malalim nitong sabi. Halos mawalan ng lakas si Maya sa tindi ng presensya nito. Ngunit pinilit niyang buksan ang diary at magsimulang magsulat. Hindi na lamang siya nagsusulat ng kwento, isinusulat niya ang katapusan. Isinusulat niya ang bawat kasalanan, bawat lihim, bawat sakit na itinago ng bahay. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang panulat, nararamdaman niya ang paglaban ng madilim na puwersa. Parang sinusubukan nitong pigilan siya, burahin ang kanyang mga salita, at sirain ang kanyang isip. Nagsimulang dumugo ang kanyang kamay sa kakasulat, ngunit hindi siya tumigil. Matatapos din ito, bulong niya sa sarili, habang patuloy ang pagsusulat. Ang malaking anino ay sumugod sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, isang liwanag ang muling sumiklab mula sa notebook. Ang liwanag ay mas malakas kaysa dati, at ang mga anino ay nagsimulang umatras. Isa-isa, ang mga mukha sa madilim na anyo ay nagsimulang maglaho, tila napapalaya sa wakas. Ang mga bulong ay napalitan ng mahinang pasasalamat, at ang bigat ng hangin ay unti-unting nawala. Ngunit hindi pa rin tapos. Sa gitna ng liwanag, may natira, isang maliit ngunit napakadilim na anino. Ito ang pinakapuso ng lahat, ang pinagmulan ng kasamaan. At kahit mawala ang lahat, ako ay mananatili, bulong nito. Napatingin si Maya sa huling pahina ng diary. Alam niyang ito na ang huling hakbang. Sa natitirang lakas, isinulat niya ang huling linya. Ang kwento ay nagtatapos dito. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag sa buong bahay. Napapikit si Maya habang nararamdaman ang pagguho ng lahat sa kanyang paligid. Ang mga dingding ay tila naglalaho, at ang madilim na anino ay napasigaw sa huling pagkakataon bago tuluyang naglaho. Nang muling bumalik ang katahimikan, nakahiga si Maya sa lupa, hingal na hingal ngunit buhay. Ang bahay ay tahimik na, ibang klase ng katahimikan, hindi na nakakatakot. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa paligid. Ang lahat ay bumalik sa normal. Wala nang anino, wala nang bulong. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niyang may bakas ng tinta na hindi nawawala. At sa kanyang isipan, may isang mahinang bulong na nananatili. Ang bawat katapusan ay simula rin. Napalingon siya sa likod, walang tao. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kahit natapos na ang kwento ng bahay, may ibang kwento na naghihintay.